So, yung scripture po natin ngayon is Romans chapter 12 verses 1, a living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Is your true and proper worship. So, yung katuruan po natin is, we offer ourselves as living sacrifices from Sunday to Saturday. So, yung sinasabi po dito na hindi lang Sunday yung inaalay natin yung sarili natin kay God, but everyday, no? Yung paglilingkod natin sa Panginoon is araw-araw. Then, yung araw ng Sunday, na-offer natin yung mga sarili natin as a first day of the week, no? At hindi matatapos yung araw-araw na yun. Kasi, from Sunday to Saturday, dapat tayo maglilingkod kay God at in-offer natin yung sarili natin sa Kanya. So, start ka ng Sunday, then tuloy-tuloy yun from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, then Sunday po ulit. Then po, no? Araw-araw natin in-offer yung sarili natin sa ating Panginoon. Araw-araw tayo naglilingkod sa Kanya. Araw-araw natin siya pinupuri at sinasamba. Next is, we please God in our workplace as part of our worship service. Sinasabi dito na yung worship service natin is hindi lang 8 to 10 a.m. no? Hindi lang 8 to 10 morning, no? Na araw ng Sunday. Yung worship service natin is araw-araw, no? And yung worship at service ay araw-araw nga. Ito yung sinasabi dito. And yung worship service natin, sinasabi na ito yung lugar kung saan tayo nagtatrabaho o kahit nasan man tayo, na kung ano yung pinagkakaabalahan natin na makabuluhan, ay yung po yung tinatawag na worship service. Next is, we train in the church to become godly workers of the Lord. Yung sabi dito na yung church natin is training area. Kung paano tayo maging maka-Diyos palalo, yung mas lumalim pa yung pagkipag communication natin sa ating Panginoon, no? Ito yung pagiging maka-Diyos natin na magagawa na maglilingkod sa ating Panginoon. All things belong the kingdom of God. Yung clergy and leggy ba yun? Yung po yung sasabi ko na sa ating mga fellowship na para mas matrain tayo na pagiging mga Diyos na tagapaglingkod natin Panginoon. So yung vision daw po ng New Testament ng Bible at ni God is punuin ang buong mundo ng mga sumasamba at dumadakila sa Panginoon, dumadakila sa Kanya. Hindi lang daw po sa simbahan, kundi na rin sa iba't ibang lugar, no? Oo, kahit anumang ginagawa natin, kahit saan man tayo, ay po yung sinasabi dito. And pupunin ang mundo ng worship, no? Vision ng Diyos na gawing sanctuary yung buong mundo. Ito yung sinasabi dito na we train in the church to become godly workers of the Lord. So, bilang application, number 1 is train in the church on Sunday. So, sinasabi dito na i-train natin yung members natin in the church na maging holy workers, na maging godly workers. Kasi ang goal natin is to fill the whole world worship with the Lord Jesus Christ. So, alinsunod tayo sa ating Panginoon sa Great Commission niya para sa atin. Next is work for the kingdom throughout the week. Sinasabi ko na throughout the week, naglilingkod tayo sa Panginoon. At yung kaharian ni God, hindi lang nasa clergy na gawain patungkol sa simbahan lamang, ganun, masasaya, pag-music, no? Ang kaharian ni God ay sakop niya lahat. As in lahat-lahat. Lahat na activities ng tao is act of worship. Genesis chapter 1, yung act nila doon is act of worship ng paglilingkod sa ating Panginoon. And lastly is
join Jesus in conquering the world. Conquering the world. So, dito is may utos si God to go disciple with nations. No? To disciple, hindi lang sa church, kundi na rin pati sa school and so on. Di ba sa school, tinuturo na yung pag-disciple na about kay God, yung sa teachers, yan po. Then, pati na rin sa mga sports and mga career paths natin na tinuturo rin, dinidisciple din yung dinidisciple rin si Jesus, no? Sabi na pati sa sport, dinidisciple rin natin mga athletes, ganyan. So, lahat is dinidisciple ng ating Panginoon. Wala siyang hindi dinidisciple. Lahat pagmamayari niya, lahat ay sakop niya. Ay pa yung sabi ko na join Jesus in conquering the world. So, yung lesson learned dito is hindi lang tayo isang araw magsasamba or paglilingkuran yung ating Panginoon sa Kristo, kundi araw-araw. We have 168 hours of serving the Lord. So, yung 168 hours na yun is dapat kasama natin si God na naglilingkod, sumasamba sa Kanya, pinupuri siya, no? So, yun naman po. Aking natutunan na hindi lang Sunday, kundi everyday. So, yun lang po ang natutunan. Sana may sa buhay natin yung teaching application and ma-share natin sa iba at sa mga nanonood. And thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.